Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Lang ho sa baba. At dito rin ho sa video na to, naku, matindi ho itong mga kababayan. Bumisita ho itong si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu dyan sa Hungary. Ito ho ay napakalaking sampal sa pagmumukha ng administrasyon ni Marcos Jr. at ng ICC. Dumadami na ho, kumbaga ika nga nitong si Sir Ibi Galbot, the Duterte effect is starting to take shape globally. Anak ng to, kayari ho kayo dyan. Akala ho siguro nitong si Marcos Jr. naka-jackpot na siya dyan. Paulit-ulit ho paulit-ulit tong nagmumukhang katawa-tawa itong administrasyon na to. Paulit-ulit na pati yung mga Pilipino na hindi sang ayon dyan sa naging desisyon na ni Marcos Jr. Nakakalagdad sa kahihiyan sa ginawa ng administrasyon niya. Eto ho mga kababayan, kasapi ng ICC ang Hungary. Matagal na ho merong warrant of arrest itong si Prime Minister Netanyahu. Pero dito mga kababayan, imbis na arestuhin itong si Prime Minister Benjamin Netanyahu, alam nyo ho anong sabi ng Hungary? Hungary says it is withdrawing from the International Criminal Court as Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu visit the country. Palakpahan, anak ng toko. Ibig sabihin yaang ginagawa nila sa ICC, hindi naman ho talaga para makakuha ng hustisya, makamta ng hustisya ng mga biktima. Hindi ho. Diyan pa nga lang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, halatang politika na ho. Yung pagpapadala pa lang mula sa Pilipinas papunta diyan sa Dahig, talagang puro politika ho ang nangibabaw. Para sa human rights, hindi ho human rights ang nangibabaw dyan. Yung politika ni Marcos Jr., ni Trillanes, ni Tambaluslos, yun hong nangibabaw dyan. Sinong nanalo dito sa kakaditini nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte dyan sa Dahig? Sino? Yung mga di umanong biktima ng EJK? Wag na ho tayong maglokohan dito. Isa lang ho ang nanalo dito. Dalawa pala, yung mga dilawan at mga talyanista. Sila ho talaga ang nakinabang diyan. Pero yung mga yung mga di umanong biktima, yung Kerwi, yung yung batang nagurgor, yung mga pulisyo na nakadisgrasya sa kanya, nakakulong ho lahat, natanggal sa serbisyo. Meron ho talaga silang pagkukulang base sa naging investigasyon. Pero kahit na ganun ang nangyari doon, sisi pa rin kay Tatay Digong. Sa kabila ng hindi sumunod sa tamang procedure yung mga polis. Hindi ho yun kinonsinte nung panahon ni Tatay Digong. Pero nandyan na yan At ngayon, yung mga nangyayari na yan sa iba't ibang dako ng daigdig, itong mga individual na merong warrant of arrest sa ICC, malaya lamang na nakakapunta doon sa mga bansang kasapi ng ICC. At ngayon, nagpahiwatig na magbibitiw na sa ICC yung mga bansa na yan, kagaya ng Hungary. Ano ho yan? Isang dagok. Hindi lamang ho sa ICC. Napakalaki yung sampal sa pagmumukha nitong si Marcos Jr. Panoorin ho natin tong video na to. Pambihira Ayan Hinaan lang ho natin. Ayan tingnan nyo naman ho yan mga kababayan. Kasapi ng ICC yan. Di ho ba kayo nahihiya, Marcos Jr.? Ito, hindi nila kababayan itong si Netanyahu. Hindi ho, hindi ho ngayon lang na ilinabas yung warrant of arrest. Matagal na ho yung warrant of arrest na yan.
Pero hindi ho nila dinakip itong si Prime Minister Netanyahu, ibang klase. O napakatindi ho nitong mga kababayan. Isa na namang nalagas sa membro ng ICC itong Hungary. Ayun. Ito po mga kababayan, rekta ho tayo dito sa dito sa video nitong si Senator Christopher Bongo na kung saan yung nung pagbisita niya sa Misamis, talagang inimbitahan siya at dito maririnig ho natin yung mga taga Misamis talagang taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero yung mga diyan congressman, mga kalaban ho yung mga yan. Mga kalaban, pero gusto lang ho nating ipakita dito na kahit na yung kanilang mga congressman, yung kanilang mga leader diyan sa lugar na yan, isa sa mga pumirma sa impeachment ni VP Sara, kitang-kita pa rin ho yung kagustuhan ng mga tao diyan sa yung mga kababayan natin sa Misamis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa pamilya Duterte pa rin. Kaya nga mga kababayan, yung ginawa hong pagpirma ng mga congressman diyan, hindi ho nila kinonsulta yung kanilang mga rene-representang constituent diyan sa impeachment na yan ni Vice President Sara Duterte. Ito katibayan natin diyan. Makakala nyo naman ginugood time ko lang ho kayo dito. Ito, pakinggan nyo. Kasama tayo sa politika o hindi. Tandaan natin, si Tatay Digo nagserbisyo para sa atin dito sa Misamis Occidental. Alam niyo Misamis Occidental, taga dyan ho itong si Congressman Nominal, yung naging kabakbakan itong si Congressman Rodante Marcoleta, no? Nung nakalipas na kongreso, no? Yan ho yung nakabakbakan niya Matindi-tinding sagutan ho yung kanilang pinagsaluhan doon sa mga doon sa mga isyong tinalakay nila. Talagang bakbakan ho sa social media. Ito ay isang katibayan na talagang hindi ho kinonsulta netong mga congressman na to, yung kanilang mga constituent, bago ho sila pumirma diyan sa impeachment ni VP Sara. Dapat sana kung ikaw representante, representante ka lang, hindi ibig sabihin na ikaw nandyan sa House of Representatives, yung mga desisyon mo sa buhay mo, yun ang masusunod. Dapat yung kagustuhan ng iyong mga nasasakupan, yung kagustuhan ng iyong rene-representa, kung saang dako man ng Pilipinas yan. Narinig nyo naman ho mga kababayan, sorti na ho ito, rally na ho ito ng mga waminal. Pero ang sinisigaw ho nila, Duterte. Paano ho yung kanilang representante pumirma dyan sa impeachment? Nalaki nga hong sampal sa pagmumukha ng mga waminal itong naging na to ni Senator Bongo. Kumbaga pinakita niya dito, tignan nyo ang mga taga-Osamis. Ang sigaw nila Duterte, paano kayo pumanig diyan sa impeachment na yan ni VP Sara? Diba? Napakalaking sampalo sa pagmumukha nila yan. At dito sa bahagi ng video natin na to, dumako naman ho tayo dito kay Ate Claire. Matindi ho itong mga kababayan. Senator Bato de la Rosa, merong mensahe sa iyo itong pambansang bad trip ng Pilipinas. Ito. Morning po, Yusek. Ma'am, nag-start na po yung hearing ni Senator Amy Marcos regarding sa arrest ni former President Duterte, and dumalo po si Senator Bato de la Rosa doon, and sa sinabi niya po ay parang nagrereklamo po siya sa hindi pagdalo ng ilang executive official, at ito raw po ay tahasang pagbabaliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating gobyerno. He adds na we are on the verge of constitutional crisis kung tuluyan daw pong i-snob yung investigation. Our reaction po. Sino po nagsabi po? Si Senator Bato de la Rosa. Hindi po ba niya natatandaan na nagkaroon ng first hearing? Siya po yata yung wala. That was an opportunity para sa kanya, para magtanong. Madam, hindi naman siya dinidepensahan ko si Senator Bato de la Rosa, ha? Baka dahil wala siya doon, meron siyang importanteng ginawa at hindi niya expect na darating yung mga key personality doon sa na yun. Doon sa unang pagdinig. Di pa, wala namang problema. Nandito siya ngayong pangalawang pagdinig. Bakit hindi sila dumalo? Naduwag yung mga amo mo. Nako. So wag niyo pong sisihin kung ngayon po ay hindi umatin ang mga cabinet officials natin sa pangalawang hearing po. 6 na oras po ang naging hearing nung una. Sana po dumating siya, nagpakita siya, para po nakapagtanong siya na maayos.
But do you believe or hindi po ba tayo naniniwala sa sinabi niyang pwedeng magkaroon ng constitutional crisis daw po, ma'am, kung patuloy daw pong gagawin ito ng Malacanang? Dapat malaman din po ni Senator Bato na ang patungkol po sa executive privilege ay matagal na po ring inayunan ng Supreme Court. Marami na pong kaso na desisyon na ng Supreme Court. Nandiyan po ang Senate versus Ermita, Mary versus Senate Committee, kung saan po ang executive privilege. Ang problema kasi, ini-invoke na yung executive privilege, yung mga pinag-uusapan, nasa social media na. Yung executive privilege, yung mga wala pa sa... Huwag natin pag-usapan yung wala pa. Yung wala pa sa social media, yung mga hindi isiniwalat ni John Vic, nitong si Torre, hindi naman yun eh. Hindi naman namin pinag-uusapan kung ano na pag-usapan sa cabinet meeting o sa doon sa Oplan na kung ano pa mang operation yan, ha? Hindi na pinag-uusapan natin dito bakit ganon ang inasal ni Torre. O sino yung mga nagplano? Yun lamang yung mga readily available information sa social media. Yun lang nang pinag-uusapan. Ano executive privilege doon? Sila yung nagdadaldal sa social media. Tapos ini-invoke nila yung executive privilege na yan, na kung saan sinasabi ng mga abogado at ng mga tao sa Senado at ng mga congressman pagka mayroong pagdinig, naku, hindi nyo basta-basta pwedeng i-invoke yan. Yung executive privilege na yan, lalong-lalo na kung kalat na sa social media yung mga itinatanong sa inyo. Kumbaga, kinukonfirm lang eh. Yaan ang ginawa mo, Torre. Kulang na lang talagang, di ba, magwala ka doon sa ano. Bakit ka ganyan umasal? Ganun ba ang asal ng isang police personnel, ng law enforcer? Ganun ba dapat umasal? Tapos executive privilege? Nakananto ko, parang mali naman ata yun. Ay patunay lamang po according to the Supreme Court decisions na ito po ay maaaring i-invoke ng ating Pangulo at ng kanyang mga high-ranking officials. Especially kung ito ay mga patungkol sa deliberative process privilege, presidential communications privilege, or state secrets privilege. So sana po mabasa niya po ang mga kasong ito para... Anong state secret privilege? Walang state secret privilege. Unless na lang talaga sinisikreto yung mga yung ginawa nilang operasyon dito kay Tatay Digong. Kasi pagka talagang naghukay itong mga senador diyan sa Senado, diyan sa ginawa ng administrasyon na to. Nako, baka alam nyo, kung iniisip nyo na patagalin nyo itong usapin na to para humupa ang emosyon ng tao, wala pong mangyari yun. Hindi huhupa ang emosyon ng ating mga kababayan dahil yung ginawa kay Tatay Digong, habang buhay na nakatatak sa puso ng mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung ano yung sakit na ibinigay dito sa mga Marcos na to nung ipinatapon sila sa Hawaii dahil sa human rights violation, corruption at napakarami pang kabalbalang ginawa ni Marcos Sr., kung hindi nila nakalimutan yung sakit na yon, nilang taon na nakakalipas at naaalala pa rin nila mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, kahit hindi anak ni Tatay Digong, yung mga OFW, yung mga taga-suporta niya sa social media, ganun hong nararamdaman nila. Every time na makita nila yung larawan nitong si Tatay Digong na nandyan sa ICC, pabalik-balik yung sakit na yan at hindi yan mawawala. Sabihin nyo, 2 taon, 3 taon, makakalimutan na ng mga DDS. Malabo hong mangyari yan. Pagka yung iba nga dyan, di pa rin makapag-move on dun sa inasal nitong si Torre. Pag nakikita si Torre sa social media, gigil na gigil, di ba? Huwag niyong isipin yan. At lahat yan talagang ma-amplify nga pagdating ng 2028 presidential election. Isa yan sa mga issue ng dahilan ng pagkakatalo ng kung sino mang kandidato nitong si Marcos Jr. pagka dumating ang 2028 presidential election. Po siya maliwanagan. Follow-up question from Maricel Halili. Hi ma'am, magandang umaga po. Just one quick follow-up. Sinabi po kasi rin ni Senator Bato na gusto niyang ipasabina itong mga government officials na hindi dumalo. Do you think this is a reasonable move coming from Senator Bato and posible ba yun? Nasa kanya po yan. Kung magpapasubpina siya, siguraduhin lamang din po niya na siya po ay magpapakita. Magpapakita naman si Senator Bato de la Rosa. Ikaw naman, aling clear naman, masyado ka naman. Alam niyo yung mga kontrabida sa sa mga fairy tale, yung mga bruha, 'di ba pagka kay Snow White yung kanyang madrasta,
Di ba merong mga ganong mga kontrabida sa mga fairy tale? Yan yung alin na yan. Ganon na ganon ang kanyang ganon ang kanyang imahe dito sa administrasyon na to. Yung mga bruha sa fairy tale, ganyan ang inaasal. Kaya kumbaga kumbaga pwede nating bruha in real life, Claire Castro. Lipat tayo dito kay Atty. Vic, no? Ito matindi din ho ito, pandiinan din ito eh. Sa kabila ng napakatinding kahirapan, gutom, ng ating bansa ngayong mga panahon na to, F-16 jet ang pinaplanong bilhin ng administrasyon. Gegero ba tayo, anak ng toka? Di ho natin kailangan yan. Dito sa video na to, makikibalita tayo dito kay Atty. kung magkano yung F-16 jet na yan. Magugulantang ho kayo mga kababayan pagka nalaman nyo kung magkano ang halaga ng isang F-16 jet. Imbis na pag-usapan natin, bagong tren, bagong eskwelahan, bagong highway, di ba? Yun ang kailangan eh. Kasi pagka wala ho talagang magagandang daan, hindi yung progresyo napakabagal. Nakalimutan lang ho natin yung figure kung magkano nalulugi ng ating bansa dyan sa traffic sa EDSA. Dahil dyan sa napakabigat na traffic. Araw-araw ho, 100 milyon ho ang nalulugi dyan dahil lamang sa traffic. Ngayon, imbis na solusyonan yung problema na yon, hindi, gawin natin, bili tayo F-16. Naman to. Anong klaseng utak ang meron tong administrasyon na to? Pakinggan natin si Atty. Vic Rodriguez. Budget, hindi F-16 jet. Budget pa rin ang usapin at hindi ang military jet. Budget pa rin yung budget na nakakapagbigay buhay, hindi yung F-16 jet na kikitil ng buhay. Yan po ang ating usapin ngayon sapagkat kahapon ho hindi ako nakapag-live. Ako ho ay nasa ibang bahagi ng Mindanao at kanina naman ay na umaga na ho ako nakauwi around 3 in the morning. So lahat ng aking nakaharap kahapon, hindi ko po banggitin kung saang parte ng Mindanao. Mabuhay po kayo, maraming salamat at always good to be with you, to be exchanging notes, exchanging point of views, and maganda ho yung aming napag-usapan kahapon. And I look forward to seeing all of you again kung saan man pong panig ng Mindanao na tayo muli magtatagpo. Again, the issue today, budget, hindi F-16 jet. Budget na nakakapagbigay hanap buhay, nakakapagbigay buhay, nakakapagbigay hanap buhay, hindi po F-16 jet. Ang narinig lang po siguro nila yung dulo ng budget, kaya sila ay nagbumibili ng F-16 jet. Ang halaga po nito ay 5.58 billion pesos. 5.58 billion, maliit pala yun. 5.58 billion United States dollars. Ito po yung halaga nung pinapanukala ng gobyerno ng Amerika na bilhin ng ating bansa. 5.58 billion pesos worth. $1 billion. 5 peso ko ng peso, pasensya na ho kayo dahil masyadong mahirap ng bilangin. Yung 5.58 billion dollars. 5.58 billion dollars worth of F-16 jet. Yung eroplano po na matulin, yung mabilis, yung pandigma, yung kumikitil, sumisira ng buhay at kinabukasan ng mga at hindi lamang ng kabataan kundi ng sino mang mamamayan ng kung anumang bansa. F-16 jet, panukalang bilhin ng Pilipinas, ang halaga po nito ay 5.58 billion dollars. At ito po raw ay ito para hindi tayo magkamali. Ayon sa justification na aking pong nabasa sa ating pagsasaliksik, bakit ba sumagi sa isip ng gobyerno na tayo po... Mga kababayan, ibang klase ho, yung isang fighter jet, alam nyo magkano halaga sa piso? Correct nyo na lang kung mali ako, mahina ako sa mati. Diba? Mahina ako tayo dyan. 318 billion pesos, isang jet? Parang budget na natin to Billion ho ito Kasi kung 5.58 billion dollars kada isa, ang presyo ho nun sa peso, 57 na lang palitan 3
318 billion 60 million. 318 billion 60 billion pesos. Ganoon ho kamahal yung isang fighter jet na yan. 318 billion? Iisang jet lang? Dito sa budget na to, tingin ko tapos na ang gutom natin sa Pilipinas O ay bibili ng F-16 Pambira, jet. oh. Ang dapat Ibang klase. kinukumpuni at ginagawang tama at naaayon sa ating saligang batas ay yung pagpasa ng tamang taunang budget, hindi yung F-16 jet. According to the United States Defense Security Cooperation Agency, ito po'y nalathala sa online ng CNN, United States Defense Security Cooperation Agency. Pakinggan po ninyo yung pangunahing dahilan nila. The proposed sale, yung panukalan daw pong pagbebenta ng F-16 jet ng Amerika sa Pilipinas, will suportahan yung foreign policy and national security. Hindi po ng Pilipinas, kung hindi ng Estados Unidos. Pakinggan po niyo mabuti yung kanilang inilathalang pahayag. Ang kanila pong justification dito sa panukalang bumili tayo at bebentahan tayo ng F-16 jet. Ang pinag-uusapan muna natin ay ayusin yung ating taunang budget. Nauwi po tayo dito sa F-16 jet. And their justification, the United States Defense Security Cooperation Agency, ang kanila raw pong panukala ay proposal ay upang suportahan ang foreign policy at national interest ng Estados Unidos, hindi po ng Pilipinas. Malinaw po yan. Wala pwede magsabing fake news yan. Malinaw. Sa English pa, para wala po tayong pagkukulang. The proposed sale will support the foreign policy and national security of the United States. Unang-unang justification nila yan. Pangalawa na lang po yung Pilipinas. Pakinggan po ninyo. How will it support the foreign policy and national security of the United States? Ang sabi po nila, by helping improve the security of a strategic partner that continues to be an important force for political stability, peace. Anong peace? Gamit pandigma ito and economic progress in Southeast Asia. Pangalawa lang po na naisip nila, bakit kinakailangan daw tayong tulungan? Pero pangunahin sa kanilang agenda ay upang suportahan ang foreign policy at national interest ng Estados Unidos. Grabe naman yan. Prioridad yung national security. Pambihira talaga, oo. Pagka nga naman tinamaan ka ng magaling, ibang klase nga naman, imbis na itulak yung national interest natin, pagtuunan ng pansin, pagkagastosan yung national interest, bibili tayo ng F-16 jet na nagkakalaga ng 318 billion pesos. Hindi 1 billion, 318. Kung base doon sa sinabing figure nitong si Attorney Vic Rodriguez na yung isang F-16 ay nagkakalaga ng 5 billion US dollar. 5, ang dami ho kasi numero nalilito na tayo sa mga numero na to. 5.58 billion US dollars. Talaga na mga baka isang jet pa lang wala na. Ubus na nga sa ayuda tapos sa bagay uutang. Ipapa-shoulder sa kay Juan de la Cruz yung yung F-16 na gagamitin para sa interest ng Amerika. Palakpakan natin. Tayo naman, Yan ang utang ng di ba? Diyan tayo bumibilig sa administrasyon. Gagastos tayo ng 318 billion pesos sa isang F-16 jet. Iuutangin natin yon, ipapa-shoulder kay Juan de la Cruz sa ordinaryong Pilipino para itulak yung interest ng bansang Amerika. Tapos, pagdating sa taripa, isa ho tayo sa mga tinaasan ng taripa ay yung mga goods na galing Pilipinas pagka in-import sa Amerika, mas magbabayad ng mas mataas na taripa.
palakpakan ho natin ang administrasyon to. Pambihira, ang galing. Ito po ay imposing sa Pilipinas na tayo ay bumili sa kanila ng gamit pangdigma, ng armas o eroplanong pandigma, eroplanong militar, yung F-16 jet. At ang layunin ay hindi po para paprotektahan ang ating territorial integrity, hindi po para protektahan ang ating independence at sovereignty, kung hindi, galing mismo ito sa bibig ng United States Defense Security Cooperation Agency upang daw pong suportahan ang foreign. Grabe naman yan. Meron ho tayong nakitang larawan na nagbabiral ngayon sa social media. Ibang klase. Yan ang malupit ho dyan, mga kababayan, ha? Hapunan ba to? Hapunan no to kasi itong si Attorney Jimmy at Attorney Torrio kaninang umaga ganyan suot nila Ibig sabihin, ngayong araw lang ho ginanap ito. Palakpakan ho natin ang Duterte. Yan ang sinasabi natin. Yan ang pagka nakita to ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa tingin ko ang ngiti niya hanggang sa likod ng kanyang ulo. Di ba? Grabe naman yan. Nandito yung mga kandidato natin, yung mga pandiinan, ika nga, Senator Bato, Senator Bongo, nandyan ho. Etong siyempre, alangan naman, di ba? Yan si Attorney Jimmy Bondoc, isa ho yan tas talaga sa mga kinakampanya natin dito sa PH update. Wala pa lang ho tayong yung hoodie niya Pagka nagka-hoodie tayo nitong si Senator Jimmy, susuotin din ho natin yan. Yung number 10, si, Congressman Rodante Marcoleta, Attorney Vic Rodriguez. Ito malupit din ho ito. Ito yung ika nga, nung una kasi mga kababayan, yung si Sir Ipe. Pero, suportado natin yan. Kandidato ni Tatay Digong yan Medyo diskumpiyado tayo. Pero noong nakita ho natin yan, noong March 11, noong kasagsagan ng pagdukot kay Tatay Digong, yung emosyon ho, yung pagmamahal dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ramdam na ramdam ho natin dyan sa mama na yan. Kaya, Senator Ipe, saludo. Sino pa yung kasunod niya? Itong si Attorney JB Hinlo ba yun? Kung di tayo nagkakamali, si Attorney JB Hinlo yun O, tingnan nun natin. O, tama, si Attorney JB Hinlo. Tapos itong si Sir Marlon, itong si PDP. Ito, official ho ng PDP. Itong si Sekusi. Tapos ito, hindi ko kilala. Hindi ko natin basta yung mga kakilala natin, wala lang ho dito. Ay, ito pala si Attorney Lambino, kala ko. Palakpakan. Ayos. Yan ho ang mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Solido. Duterte. Yan lahat ho sila number 1 sa ating puso. Lalong-lalo na yung mga talagang kahit saan sila magsalita, talagang pinaglalaban nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yang si Kong Dante, yan si Attorney Vic, pati yung pinalabas natin kanina, Senator Bongo, talagang kahit saan sila magsalita, wala ho tayong marinig sa bukang bibig ho nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya saludo ho tayo. Kahit ito kay Attorney Jimmy Bondoc. Hindi na ho nangangampanya yun. Si Attorney Jimmy. Kada naririnig natin, yun lang ho talagang, kumbaga, yung kabalbalang ginawa ng administrasyon na to, yun ho yung naririnig natin na ika nga ilinalabas niya sa lahat ng mga speech na naririnig natin. Ibig sabihin, mas mahalaga ho sa kahit na ano pa mang bagay ngayon, yung pag-uwi nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, para dito sa mga kandidato na to. Pagka naririnig nga siya, importante dito yung dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero tayo naman, importante din naman yung pagkakapanalo nila dahil napakalaki ho ng maiaambag nila sa ating bansa kung sakaling manalo itong mga kandidato na to. Para sa mga taga-alyansa, wag ho kayong pakakampante Wag ho kayong pakakampante. Solido ho ang Duterte. Ika nga, yung tama niyan talagang mga kababayan yung gagawin ho nating sample ballot, ganti kay Bangag ganti kay Bangag. Ayan ho ang ating Duterte candidate. Wala lang diyan si attorney itong si Dr. Richard Mata. Ayan,
Ayan na, pasama na, 47 sa balota. Kasama ho yan mga kababayan. Siyempre ito, wala lang ho siya dyan, pero ang presensya nitong si Pastor Apollo Kibuloy, nandyan ho sa pagtitipon na yan, dyan sa ika nga meeting nila na yan. Tuloy ho natin itong kay Atty. Vic Rodriguez at ilalagay naman ho natin itong larawan na to dito para talagang solidong-solido. No? Ayan, tuloy ho natin. At national interest ng Estados Unidos. Grabe Bakit naman kinakailangan kaming bumili ng isang armas mula sa inyo, kagaya ng F-16 jet? Wala nga kaming pera. Kulang nga ang Pilipinas sa pananalapi. Ang dapat po na pinag-uusapan, kasi sasabihin na naman, hindi, it will be to boost our territorial defense and to protect our sovereignty. Huwag po tayong magpapabudol doon. Kung gusto nilang pag-usapan ng sovereignty o soberanya, pinamigay nga ho natin eh. Hindi pala natin sila. Sila lang. Binigay nga Sila nila lang. eh. Yung isang mamamayang Pilipino na ang pangalan ay Rodrigo sa kamay ng mga naglalaway na banyaga dyan sa ICC. So ano yung sovereignty? Yung sarili mo ngang mamamayan, yung kapwa mo lang naman Pilipino, ibinigay mo bilang handog sa kamay ng naglalaway na banyaga sa ICC. Anong soberanya? Bakit tayo kinakailangan bumili ng gamit o armas? Hindi natin kailangan yung F-16 para sa soberanya. Ang kailangan ho natin, paninindigan na kagaya ng sa Timor-Leste. Wala silang F-16 pero meron silang paninindigan na preserve nila yung kanilang soberanya. Hindi ho natin kailangan. Alam nyo ano kailangan natin? Kailangan natin ng mga leader na kagaya ng mga taga Timor-Leste. Yun ang kailangan natin. Hindi natin kailangan ng F-16. Pandigma. Hindi nga natin mapakain ng murang bigas yung ating mga mamamayan. Unahin muna natin yung makakain, yung tutugon sa issue ng sikmura. Hindi ang F-16 jet na yan. Kaya po ang ating title ay yung budget at hindi F-16. F-16? Ano ba gusto niya? Pili lang. Wala ko tayong maraming choices dito. Dalawa lang talaga. F-16 o ayuda? Para sa mga tupad member dyan, pili kayo. F-16 o ayuda? Kahit alin sa dalawa, talo-talo tayo. Pili na. Comment nyo dyan sa baba. Anong gusto niya? F-16 ayuda. Ibibigay sa inyo ng BBM admin yan. Wala tayong bagong infrastruktura, walang ganoon. Hindi kasama. Bagong classroom para sa mga mag-aaral, hindi kasama. F-16 o ayuda lang ang choices. Hindi kasama yung mga bagong classroom, bagong highway. Hindi kasali yun. Bagong train, walang ganoon. Ang kasali lang, F-16 o AKAP. Jets. Marami po yun eh. 20 raw po yung pinopanukala ng Estados Unidos na bibilihin natin sa kanila. Anak ng toko, baka pati ka apu-apuhan ni PH Update, di pa tapos magbayad dyan sa utang na yan kung sakaling uutangin natin. Atty. Blake, sa Duterte, huwag niyong paintulutan na mangutang tayo para makabili lamang ng F-16. Hindi ganun ang strategy ni Tatay Digong. Gusto niya pagandahin ng ekonomiya para meron sustainable, hindi yung para mangutang ka para bibili ka ng armas, hindi. Magbi-business tayo, gagawa tayo ng pagkakakitaan sa Pilipinas, yung mga revenue, yun ang pangbibili natin, ang pangdepensa natin sa ating bansa. Hindi yung para, anak ng toko, pagka ganun yun, luho yun. Kaya naman nating mag-behave lamang sa isang lugar, hindi tayo makipag-away habang nagpapalakas. Ang hina-hina natin ngayon, naghihikaos tayo, ang dami natin problema sa Pilipinas, ang gusto nyong mangyari, mangutang tayo para meron tayong pamalo. Para makabili tayo ng pamalo natin. Kailangan natin pagkain, bibili natin pamalo. Anak ng toko. Sige nga, para sa mga Dalyanista Tensaymada, paano nyo hudidepensahan tong isa na to? Tanungin mo nga natin sila kung anong masasabi nila dito sa galaw ng administrasyon na to. Ang labo lang ho mga kababayan. Ang approach ni Tatay Digong, lahat ng madadaan sa diplomasya, idaan natin yan. Magpapalakas kami, bibili kami ng mga armas namin na hindi galing sa utang. Yung totoong AFP Modernization Program na kung saan yung pinambili namin galing sa kita ng aming bansa, hindi inutang.
Bibili tayo ng 20 F-16 fighter jet. Baka apo ko sa talampakan, di pa bayad yan eh. Pambihira talaga tong bansa. Ayoko na. Kayo na. At the price tag of 5.58 billion. 315 billion pesos kada isa. Ay, mali. 316 billion kada isa. United States dollars. Kayo na po My mag-compute ngayon kung magkano in peso yan. 5.58 billion times. Lagay na lang natin 57 ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong araw. Yan po yung halagang yan. May pera ba tayo? Wala pong perang Pilipinas. Wala pong perang Pilipino. Kanya, may nagpapanukala na isa ring empleyado ng gobyerno, trabahante po natin mga Pilipino, sumasahod yan mula sa ating buwis, iuutang daw po natin. Utang na naman. Utang na loob. Utang na naman natin ang pambili dito sa panukalang F-16 fighter jets na nagkakahalaga ng 5.58 billion United States dollars. Wala nga po tayong pera eh. Problema nga natin, lagi tayong deficit eh. Utang nga tayo ng utang eh. And for this year, like what I have discussed with you the other day, noong 2024, tayo po ay nagkaroon ng deficit or budget gap ng 1.51 trillion pesos. Pag may budget... Shout out third floor studio ha. Shout out. Mega love shout out. Palakpakan nun natin third floor studio. Gap or budget deficit, kinakailangan po nating utangin yun. And that was 2024. For 2025, ngayong taong kasalukuyan, ang projected shortfall or budget deficit or budget gap ay higit na malaki. 1.54 trillion. From 1.51 trillion noong 2024, ngayon 2025, ang projected budget gap or budget deficit na kinakailangan punan, paano mo pupunan kung wala kang ini-introduce na bagong pagkakabuwisan, mangungutang po ang Republika ng Pilipinas. Pera niyo po yun, babayaran po natin pare-parehas yan, kaya dapat meron kayong pakialam. So, for this year, 2025, higit na malaki po yung kanilang projected budget deficit or budget gap. Ang halaga po ay 1.54 trillion pesos. I-compute niyo po yung binigay kong halaga. 5.58 billion United States dollars. Multiplied by 57. Bagsak na po yun. Mababa na yun. Yun po yung pinapanukalang utangin natin. Tingnan po ninyo yung nangyayaring budulan sa kasalukuyang administrasyon. Binawasan po nila yung pondo sa 2025 budget doon sa military or armed forces of the Philippines modernization budget. Binawasan mo yung modernization budget ng AFP. And here comes now, United States of America proposing that we buy from them 5.58 billion United States dollars worth of F-16 jets na tumugon naman itong isang empleyado na dapat na ritong sisantihin sa gobyerno, maganda raw na utangin natin itong pambabayad sa F-16 jets. Tony, di mo pwedeng utangin natin yung ipagpapagawa ng mga bagong tulay, bagong kalsada, bagong classroom ng mga estudyante. Di ba yun ang pwede natin utangin? Hindi, totoo lang ha. Walang halong kung ano pa man. Nalalabuan na ho talaga tayo. Ngayon, pagkasambay ng Pilipino, tinanggap lang ito ng ganun-ganun na lamang. Uutang tayo ng, times 20 ho natin tong 318 billion times 20 ho natin. Kaya pa kaya ng calculator ko to? 3, 6, 9, 12 billion. Trillion na ho ito mga kababayan. Trillion na nga ba? O trillion. 6.6 trillion, 361 billion, 200. Teka. 2, 3, 6, 9, 12. Naku, di ko na alam basahin to. Paano ba to? Magkukulap rin na ako dito. Teka lang isi-share ko na ho sa inyo itong nakikita ko. Teka lang. Sige, attorney. Pagkatapos ninyong katayin yung pondo
ng AFP mas masaya modernization ang magiging panukala mangungutang. Sinong magbabayad niyan? Again, uulitin ko, fundamental, it's basic. You do not spend more than what you earn. Parang budgeting lang po sa bahay yan. Kung ang ating net income kada buwan ay 10,000 piso, pagkasyahin yan ng isang buong mag-anak. Nandyan na lahat, pagkain, krudo, kerosene, LPG, pangbayad ng kuryente, pangbaon, pang-araw-araw na gastos, lahat na. Hindi ka pwede. Anong basa ho dyan? Anong basa dyan? Anong basa dyan? Hindi ko na lang basahin eh. Kasi dito, 2.6, dito, million tayo dito eh. 369, di ba, billion na yon. Tapos dito, naku, patay tayo dyan, hindi ka marunong magbilang ng numero. Ano na lang, comment nyo na lang ho, sabihin nyo na lang dyan sa comment section, bahala na kayo dyan. Kung ang Basta yung 20 F-16 fighter jet, ganyan ho ang alaga niyan. Bawat isa, yung 318 billion, yan, dito yan. 369. Bahala kayo dyan, tuloy. lang ng isang mag-anak o pamilyang Pilipino kada buwan ay 10,000 piso, hindi pwedeng ang gastos mo ay higit dyan. Hindi pwedeng 15,000 o 20,000 pesos per month dahil malulubog ka sa utang. At hindi rin solusyon na tayo ay mangungutang para punan yung kada buwan ng kulang. Malulubog po sa utang. Ganon din ho pagdating sa pagmamanage ng ating sovereign debt. Dapat ang target ay mapababa muna yung pambansang pagkakautang ng Pilipinas. Paano natin gagawin yan? Doon nga po papasok yung tinatawag nating fiscal austerity, yung ating pong fiscal discipline. Kinakailangan may disiplina. Paano? Hindi tayo pwedeng gumastos ng higit sa hawak nating pera. Kinakailangan may austerity. Ibig sabihin, kailangan marunong tayong magtipid. Yung mga hindi prioridad, huwag nating isama sa budgeting ng ating taunang national budget. Kagaya po ng iyang walang katuturang akap, yang walang katuturang AYIX, yang ayuda na pinamimigay kapalit ng dignidad, self-respect, boto at kinabukasan ng bawat pamilyang Pilipino. Huwag po tayong magpapabudol. At kinakailangan marunong tayong yung tinatawag nating belt tightening. Kahit po nung tayo mga bata, pati po ang ating mga ninuno, tinuruan po sila na kapag maiksi ang kumot, kinakailangan tayo'y matutong mamaluktot. Hindi, iba yung kasabihan ng administrasyon. Pagka maikli ang kumot,